So mga tol, matapos pong sabihin ni Naoya Inoue na tatapusin umano niya na maaga si Luis Nery sa laban nila na magaganap na sa May 6 sa Tokyo Dome, kapag nakipagsabayan daw si Nery sa kanya, tila may buwelta naman po si Luis Nery kay Inoue. Paliwanag ni Nery mga tol, overrated at ordinaryong fighter lang umano para sa kanya si Inoue. Hindi din daw siya pupunta sa Japan para manalo lang sa desisyon. Talagang ina-knockout daw niya si Inoue. Magaling na fighter naman daw itong si Inoue, pero para daw sa kanya mga tol, ordinaryong fighter lang umano ang Japanese. Hindi daw ito bago sa kanya. Ito na nga daw ang pinakamalaking laban niya dahil nakataya daw dyan ang undisputed belts ni Inoue. Dagdag pa ni Luis Nery, B-rated fighter lang umano si Tapales na tinalo ni Inoue, pero umabot pa daw ng 10 rounds si Tapales at pinahirapan pa daw si Inoue. Ang best win umano ni Inoue mga tol ay ang labang kay Fulton, pero hindi daw nagbato si Fulton na maraming suntok. Natakot daw kasi ito kay Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, nasa Japan na nga po ngayon ang Pinoy hard hitter na si Mel Fajardo. Nakalapag na po siya sa Osaka, Japan kasama ang team niya. Ngayong Sabado na nga po ang laban niya kontra sa veteranong Thai fighter na si Tanong Sapsimsri. Nakataya po dyan sa laban na yan ang OPBF Light Flyweight title ni Fajardo. Yan din po ang kauna-unahang laban ni Fajardo sa Japan. Huling laban nga po ni Fajardo mga tol noong August pa noong nakaraang taon, kung saan tinapos niya sa round 1 ang kapwa Pinoy na si John Paul Gabonilas. Kaya kaabang-abang ang laban na yan mga tol. Marami talaga ang nag-aabang dito kay Fajardo. Siya kasi ang sinasabi ng karamihang mga Pinoy fans na susunod na magiging world champion ng Pinas. Kasalukuyang may record po si Fajardo na 11 wins, 1 loss and 2 draws. 10 nga po sa mga laban niya mga tol galing sa knockouts. Sa kabilang dako naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na marami ang hindi bumili ng ticket sa laban ng Ryan Garcia versus Devin Haney. Nalalapit na nga po ang laban nila. 1 linggo na lang mahigit, hindi pa nasa sold out ang tickets. So sinisisi nga po ni Ryan Garcia dyan mga tol si Devin Haney. Kaya daw hindi bumibili ng tickets ang mga tao dahil daw sa estilo ni Devin Haney na nakakainis pagdating sa itaas ng ring. Hindi daw kasi makabasag itlog itong si Devin Haney at puro higop lang daw ang alam. At wala rin daw ka-power ang suntok. Pagmamalaki naman ni Ryan Garcia, hindi daw makakatama sa kanya si Devin Haney dahil maganda daw ngayon ang depensa niya. Ipinakita nga po ni Ryan Garcia mga tol ang media workout niya kasama ang trainer niya na si Derek James. Pinakita niya ang opensa at depensa niya. Pero ayon sa mga fans mga tol, kaya daw marami ang hindi bumili ng tickets dahil daw sa venue. Dapat daw sa Las Vegas o Los Angeles ginanap ang laban. Nandoon daw kasi ang fanbase ni Ryan Garcia. Sa ibang banda naman mga tol, promoter na si Eddie Hearn ng Matchroom gustong ikasa ang laban ng Sobril Matias versus Isaac Pitbull Cruz para sa unification ng super lightweight division. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, hawak nga po ni Matias ang IBF. Pero ani Eddie Hearn, kailangan mo nang ipanalo ni Matias ang paparating na laban nito sa June 15 kontra kay Liam Paro. At kapag naging matagumpay itong si Matias, makikipagnegosasyon umano sila sa kampo ni Pitbull. Speaking of Pitbull naman mga tol, may laban na din po siya agad matapos makuha ang WBA Super Lightweight World Title kay Romero noong nakalipas na linggo. Ayon kay Sean Gibbons mga tol, magbabalik daw si Pitbull sa buwan ng August para depensahan ang titulo nito. Wala namang binanggit mga tol kung sino ang makakalaban niya. Pagkatapos umano madepensahan ni Pitbull ang titulo, target umano nila na makipag-rematch dito kay Gervonta Tank Davis sa buwan ng December. Wala na umanong maidadahilan si Tank Davis dahil may titulo na daw si Pitbull.